Binoto ko yan si BBM, matanong kita, masaya ka ba sa palakad niya? Kung sabihin ko sa'yo, oo. Maniniwala ka, hindi. Ako kaya kong sagutin kung bakit. Na hindi recycled, hindi scripted, na walang kinukuhang script galing sa kung kanino. Malamang sa malamang, ikaw, kung hindi ka happy kay PBBM, malamang sa malamang ang ibabalik mo sa akin yung script ng mga vloggers at bloggers na pinagpapapanood nyo. Malamang sa malamang. Isa-isahin ko. Hindi tinupad yung pangako sa bigas. Di ba? Puro biyahe. Wala namang pumapasok na negosyo. Di ba? Alam ko lahat 'yan. Ano pa ba? F1, puro F1. Nabudol ako eh. Sige nga, paano ka nabudol? Hanggang ngayon, mahal-mahal pa rin ang bigas. Hanap ka ng murang bigas. Kahit saan. At kung may makita ka mang bigas, magiging happy ka ba? Kasi ako, di ako happy sa murang bigas eh. Ayan. Balik na yung mga adik. Ayan. Hindi ka ba lumalabas ng bahay? Meron nag-comment sa akin, tawa ko ng tawa. Hindi ka ba na lumalabas ng bahay nyo, naglabasan yung mga adik, ganyan. Sabi ko, gawin mong makabuluhan yung kinukuda mo, punta ka sa PNP na pinakamalapit sa inyo. I-report mo lahat ng pusher para makabuluhan yung pinagre-reklamo nyo. Kasi as far as PDEA and as far as PNP PDEG is concerned, PNP Drug Enforcement Group, nakailang bilyon na ba sila ng huli ng drugs? Konti na nga lang, mahahabol na ni PBBM yung huli ng drugs kumpara sa buong 6 na taon ni Digong. Saan ka naging masaya sa admin ni PBBM? Isa-isahin ko sa'yo. Una, doon sa economy natin. Bumaba ang unemployment rate, di ba? To 4.2%, if I'm not mistaken. Nitong nakaraang October. Also, yung 300 billion na investment na pumasok na dito sa Pilipinas. 300 billion pesos yan na investment. The average is around more or less 150 to 200 billion per year sa isang presidente. Yun yung naging average in the past. Panahon ni Cory, mababa pa. Nag-improve lang siya nung panahon ni ERAP moving forward hanggang kay Digong. So, average is around 150 to 200 billion per year. Si PBBM nakapagpasok ng 300 billion sa isang taon. That's double the average or at least more than 50% the average. So happy ako doon. Pangatlo, yung 200,000 na trabaho na nagawa na dahil sa mga investments na yan. Happy ako doon para sa mga walang trabaho. Hindi ka ba dapat maging happy doon? Ano pa? Etong jeepney modernization program. Finally, mangyayari na siya. Ang tigas lang talaga ng ulo nitong mga aktivista na to. Ayaw nilang mag-consolidate into a cooperative. Ayaw nilang mag-consolidate into a cooperative. Tigas ng ulo nila eh. Pero maganda yung program na yan. Buti nga itinuloy na yan. Ilang taon na delay yan sa panahon ni Digong. Inumpisahan yan nung panahon ni Digong. 2017, 2018 pa yan. Matagal na yan. Inabutan na ng pandemic. Inabutan na ng kung ano-ano. Eto, ngayon pa lang matutuloy. Eto, itong taon na to. There's a lot of reasons to be happy sa BBM admin. Alam niyo lang ang hindi ko gusto sa Marcos admin. Admittedly, mataas ang presyo ng bilihin. Pero alam niyo, sa akin, hindi ko naman siya masyadong problema kasi yung binibili namin mga mahal talaga. So kumbaga napaghandaan ko na siya in the future. So, yun agad yung mindset ko, mahal talaga siya. Pero syempre problema 'yon sa hindi
na medyo hirap sa buhay. And I think the admin is doing what, meron kang AIX, meron kang tupad, meron kang, ang daming dole outs akala nyo ba? Ang daming dole outs. Pataas man ang presyo ng bilihin, ang daming dole outs. O naglagay tayo ng cap, di ba? Naalala nyo, nag-price cap tayo sa bigas. Anong ginawa ng admin? Namigay pa ng pera sa mga retailer. O, kung walang kwenta yung presidente natin, sabihin lang niya, hayaan nyo sumakit ang tiyan ng mga retailer. Bahala sila sa buhay nila. Hindi. Anong ginawa ng presidente? Sige, kailangan natin mag-price cap para hindi tumaas ng sobra-sobra yung presyo ng bigas. Pero wag niyong papabayaan yung mga retailer Bigyan niyo ng allowance 15,000 ngayong buwan na to. Hindi pa ba kayo happy doon? Yung mga rice retailer nga, happy sila kayo hindi. Ang daming subsidy. Tapos ang daming dole out. Diyos ko, ngayon na. Dati 4-piece lang, iisa lang, 4-piece. Tapos yung 4-piece na dagdagan pa, tupad. Yung tupad na dagdagan pa, AIX. Ay my goodness, tatlo na yun. Tatlong dole out na yun. Diyos ko, meron ka ng monthly, meron ka pang once a year. Ay my goodness. Yan yung sinasabi ko, Sasha. May meron kasing subsidy. Kahit mahal siya, may subsidy. Tapos bakit ka hindi matutuwa na nabayaran yung inutang niya sa isang taon? Ibig sabihin, yung inutang ni PBBM na 1.3 trillion pesos, hindi nakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Anong sinasabi ng mga hindi believe kay PBBM? Anong sinasabi nila? Automatic appropriation naman yan etc. etc. Given na yan, wala nang dyan. Given na yan. Matik yan, etc. Oo nga, pero hindi porke naka-appropriate, ibig sabihin meron kang pondo. Para mapondohan yan, kailangan maganda ang iyong revenue collections through the BIR or ang ating taxes. Or number 2, magkaroon ka ng savings sa iba't ibang ahensya. At hindi mo pa pwedeng ilagay yan dyan kung walang kung hindi pa natatapos yung taon, yung savings hindi pwedeng i-transfer yon pag hindi pa tapos ang taon. So sa fiscal mo yan, kung dadaanin mo yan through your revenues ng BIR. So hindi yan napupuntuhan ng basta-basta. So, kung nabayaran yung 95% ng 1.55 trillion pesos na naka-automatic appropriation, ibig sabihin, maganda ang fiscal management ng Marcos admin. Maganda ang fiscal management niya. Nagagastusan yung mga dapat gastusan, nakakatipid sa mga dapat makatipid, at napapaikot ng maayos yung pera. Ano hindi may katutuwa? Ewan ko lang. Kasi alam nyo, mga kotsero, kung of course, there's no perfect government. Alam nyo, ang magulo sa Marcos admin, ang magulo yung mga sekretary. Sa totoo lang. Una yung DOTR secretary. Si Bautista. Magulo talaga siya. Sana bukas, Secretary Bautista, bukas dapat hindi brown out sa NAIA. Ayan, yan. Yan ang ang hindi ko gusto sa Marcos admin, etong mga yung mga politiko, kinarir ang politika. Yun ang ayoko sa Marcos admin. Yung pinsan niya, kinarir yung politika. Diba? So, imagine, kapag may achievement si PBBM, nauuna pa siyang mag-announce. Grabe siya. Grabe, sa press release, ibang level talaga.
Ay, no. Di bale, this is his last term. Last term na niya to eh, as congressman. So, sa 2025, dapat bumaba na siya. Sa 2025. Kaya feeling ko kakaririn niya yung charter change sa Congress next year. Para meron siyang quote-unquote legacy. Di ba? Well, let's see kung matutuloy. So yun. Yun. Hindi ko alam kung bakit kung jaded ka, hindi ka matutuwa sa Marcos admin. Ibig sabihin ng jaded is either nasaktan ka ng Marcos admin o merong ako, nasaktan din naman ako ng Marcos admin pero hindi naman ako bitter. Actually, lampak eh. Actually, lampak sa kanila. Kaya nga iniwanan ko na silang lahat eh. Yun. So, yun lang. At actually, hindi pa kasi Marcos admin ang nakaano sa akin. Yung mga gala-galamay lang. Yung mga mga meron sa tabi. Yung sila pa yung kinabuisitan ko, yung mga meron sa tabi. So, anyway. Sa akin kasi mga Kojero, it doesn't matter as long as happy yung buong bansa. Yun lang yung akin. As long as may pinapakinabangan ng Pilipino, walang problema sa akin. Diba? So, yun. Kaya yun. So, I hope na ay, maganda to. Since nandito na tayo sa topic ng tawag dito. At saka ito hindi. Sige, pag-usapan na natin itong susunod na topic. Mag-iisang oras na tayo dun. Galing ah. Imagine that. So, yun. Of course, the Marcos admin is not perfect. Walang perfect na administration. Merong mga panahon na kinabuisitan ko rin si Presidente. For example, yung bigla siyang nagpunta ng F1. Kinabuisitan ko talaga yun, mga Kojero. Yung bigla, yung bumabagyo sa Pilipinas. Tapos, nakita natin siya sa F1. Parang, why? You should not be there. Pero pinagtanggol pa rin natin si Presidente noon. Pero disappointed ako doon. Tapos ano pa ba? Disappointed din ako doon sa yung sa RCEP, yung pinilit nila yung RCEP. Nahilaw pa yung yung agricultural industry natin. Dapat okay lang naman mag-RCEP, mga Kojero. Walang problema yung RCEP, yung Regional Comprehensive etc. sa ASEAN. Trade agreement yun eh. Okay lang naman mag-RCEP. Pero kapag develop na yung yung agricultural industry mo, para kaya mong i-meet yung requirements ng RCEP. Hindi pa develop yung agri-industry natin eh. Yun. So yun yung pangalawa na hindi ko nagustuhan kay PBBM. Pangatlo, yung nag-overstay siya sa DA. Nag-overstay. Ako, sa pananaw ko lang naman to feeling ko nag-overstay siya sa DA. He overstayed his welcome. Kasi, presidente siya eh. And bilang presidente, dapat hindi ka nadidistract ng isang bagay lang. Si VP, walang problema yon na nakatutok siya sa DepEd. Kasi, VP naman siya. Kumbaga, magiging presidente lang siya pag wala na si PBBM. Diba? So, okay lang na tumutok siya sa DepEd. Walang problema doon. Pero yung DA, okay siguro yung 1 year na nandun ka. Or siguro kahit 6 months. 6 months to 1 year, okay na yun. Pero feeling ko nag-overstay siya masyado sa DA. Kaya nag-enjoy yung mga smuggler, nag-enjoy yung mga whoever. Kasi hindi niya natutukan eh. Kahit presidente ka, kung hindi ka nakatutok dun sa issue, mahirap. Mahirap pa rin. Although, ang pinaka-epektibong ginawa doon ni PBBM is na-identify niya yung kung gaano kalaki yung problema ng smuggling.
So yun. Yun naman yung naging benepisyo nun. Pero para sa akin, feeling ko nag-overstay siya masyado sa DA. Mas magiging okay sana siguro si DA kung nung nalaman na niya yung problema, naghanap na siya ng tao na pwedeng pumalit sa kanya. Yun. So, dapat yun. Anong sa drugs? Wala akong problema sa drugs eh. Kasi alam niyo kung bakit? Ang dami niyang huli eh. Ang daming huli. Tapos meron pa nga mga tao nagsasabi, marami siyang huli kasi ngayon lang naglabasan. Kasi weak president, ganyang weak leader, ganyan. So ngayon sila naglabasan. Paano naging weak nahuhuli nga? Di ba? Paano naging weak nahuhuli? Kung nahuhuli, wala problema. Problema lang yan pag hindi nahuhuli. Yun. Problema lang yan pag hindi nahuhuli. Ilang bilyon na yung nahuhuli nila worth of drugs. Feeling ko nga magti-trillion na eh. Hindi ko alam pero yung mga huli recently lalaki hindi siya maliliit na mga supplies. So hindi ako masyadong sa drugs kasi una, hindi naman ako user. Hindi naman ako user so hindi ko siya problema. Pero doon sa mga nagsasabi na bumalik na yung drugs sa lugar namin, etc. Kasi weak president, ganyan. Bakit di nyo sisihin yung mayor nyo? Ba't di nyo sisihin yung governor nyo? Ba't presidente sinisisi nyo? Presidente ba yung humahawak sa lugar nyo? Naman. Common sense. Make it make sense. Presidente ba humahawak sa nyo? Sa LGU nyo? Trabaho na LGU yan eh. Tanungin nyo rin barangay captain nyo. Trabaho din niya yan. Maintain peace and order sa lugar nila. Ay, Sir Rene, na-late ka na. Rewind mo na lang tong video na to. Kanina ko pa kinukwento yan. So, yun. So, pero syempre, kung anong bias nyo, gano'n lang naman yun eh. Pero ako talaga, yun, top 3 na inayawan ko for this year, for 2023 kay PBBM. Yung RCEP, number 1. Pangalawa yung sa F1. Pangatlo yung masyado siyang associated kay Tambi. Ang pangit tuloy, ang pangit. 'Di ba? Ang propaganda nga ngayon ang presidente si Tambi. Pangit. But alam nyo mga kotsero, I think it is a relationship of convenience eh. Relationship of convenience. And it is again politics eh. Alam niyo naman, hate ko ang politics. Ayun. So yun lang yung parang lumalaro ng politika si PBBM pagdating sa which is something that he has to do anyway. Kailangan din naman niya talagang laruin yung mundo ng Kongreso. Kasi kung hindi niya lalaruin yun, walang measure na maipapasa. Wala siyang priority measure na maipapasa. It's understandable, pero sana wag sagarin. Sana wag sagarin, di ba? Kasi masyadong di ba? Parang na-associate siya masyado kay Tambi. So, pati yung mga accomplishments niya, yung accomplishments niya mismo ni presidente, ang na-credit si Tambi. Parang tanga eh. Okay, so mga kotsero, Happy New Year! Buto ka na! Buto ka na, guys!
Hindi pala putok to, sabog pala to. Happy New Year everyone! Maraming po salamat sa mga sumuporta sa atin ngayong 2023. Maraming salamat at pagpatuloy niyo po ang pagsuporta sa atin ngayong 2024. Tapos ano pa ba? Wherever you are in God's green earth, huwag niyo pong kalimutan. Okay, na merong Coach Jarrett sa YouTube. Pa-follow tayo sa ating Facebook page mga Coachero. Coach Jarrett ang pangalan niyan. Tsaka pa-subscribe na rin po ating YouTube channel. Coach Jarrett ang pangalan niyan. And I'll see all of you next year sa ating 2024 first episode. After na ng ano yan? After na ng January 1, ha? So, I'll see all of you next year sa 2024. God bless you, and I'm really glad that I'm really glad that all of you are with me in this journey to see the Philippines become great again. So, congratulations everyone for a very prosperous new year. 2023 pala, and may you have a more prosperous 2024. So God bless you and see you next time. Bye everyone.